Nakipag-ugnayan ang Presidential Communications Office at DICT sa kumpanyang Meta. Ito'y para mapaigting pa ang hakbang kontra paglaganap ng fake news sa social media. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Pinahihigpitan ng Department of Information and Communications Technology at ng Presidential Communications Office sa Meta, ang kumpanyang nagmamay-ari sa Facebook, ang mga hakbang nito sa pagkalat ng maling impormasyon na nagdudulot ng pangamba at panik sa publiko. Sa liham na ipinadala ng dalawang ahensya, inatasan ang Meta na magsumite ng detalyadong hakbang para labanan ang fake news na laganap sa Facebook. Halimbawa dyan ang malisyosong pagkalat na may lubha umanong sakit ang Pangulo at pagpanaw ng Presidente. Nakakaalarmang energy lockdown dahil umano sa kakulangan ng supply ng kuryente at langis. Paglitaw ng mga naratibong naghihikayat na suwayin ang gobyerno. Sabi ng DICT at PCO, nagdudulot ito ng panganib sa publiko. Gaya ng artificial na price distortion at pagkaantala sa supply ng mga pangunahing bilihin, paghina sa kumpiyansa sa ekonomiya at banta sa seguridad ng bansa. Ang pinsala ng mga fake news, lumalalaan niya dahil sa malawak at mabilis sa pagkalat ng ganitong content sa mga social media. Malinaw niya yan ang paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Law. Umaasa ang pamahalaan na magpapatupad ang Meta ng seryosong aksyon kontra disinformation. Kabilang ang mas pinalakas na deteksyon at suppression system para sa mga high-risk na content. Inaasahan din ang mas mabilis sa pag-flag o abiso sa gobyerno at takedown protocol na may prioridad sa mga post na nakakaapekto sa kaligtasan ng publiko, ekonomiya at pambansang seguridad. Hinikayat din ang Meta na magtalaga ng isang senior level 24/7 coordination focal point para sa agarang pakikipag-ugnayan sa gobyerno. Ipinanawagan din ang pagtatalaga ng response timelines, regular at transparent na pagre-report sa mga aksyon laban sa mapanganib na post sa mga social media. Binigyan ng pamahalaan ng Meta ng 7 araw simula nang matanggap ang sulat para gumawa ng mga kinakailangang hakbang. Babala ng DICT at PCO, mapipilitan ang gobyerno na gumawa ng regulatory at legal measure sakaling mabigo ang Meta na sumunod sa hiling ng gobyerno. Samantala, kinundina ng Malacanang Press Corps ang alegasyon na nagpapagamit sa Malacanang o di kaya ay nabayaran para pagtakpan ang totoong estado ng kalusugan ng Pangulo. Ayon sa MPC, naging kritikal ang makasapi nito sa kalagayan ng Pangulo. Nanindigan din ito sa katotohanan ng mga ulat na inilabas ng kanilang mga miyembro. Tinuligsa ng MPC ang garapan ng mga pagtatangkang sirain ang kredibilidad ng mga mamamahayag at iligaw ang ating mga kababayan para isulong ang interes ng ilan. Inilabas ng MPC ang pahayag kasunod ng pag-atake sa integridad ng mga balitang inilabas ng mga lehitimong mamamahayag kaugnay sa kalusugan ni Pangulong Marcos. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.